Ang gastos ay aabot ng higit sa $500,000. Narinig ko ang mga salitang iyon mula sa Hospital Administration Committee sa Amerika at parang tumigil ang aking paghinga. Ang aming pamilya, na hindi kayang bayaran ang rehabilitasyon ng aking ama na na-stroke, ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Noon pumasok sa isip ko ang isang ideya, paano ang Pilipinas? Para sa akin, na nagpakasal sa aking asawang si Paulo, isang Pilipinong nakilala ko sa isang medical volunteer activity at nanirahan doon ng 5 taon, ang Pilipinas ay ang aking pangalawang tahanan. Ngunit para sa aking mga magulang, ito ay isang napakadayuhang lugar. Noong panahong iyon, walang sinuman ang mag-aakala na ang matapang na desisyon na ginawa ko laban sa pagtutol ng aking ina na ipadala si Itay sa isang malayong bansa ay magreresulta sa isang milagrosong paggaling. Hello. Ako si Emily, isang nurse mula sa Minnesota, Estados Unidos. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang lahat ng tungkol sa pambihirang karanasang nangyari sa akin at sa aking pamilya. 5 taon na ang nakalilipas, ikinasal ako sa aking asawang Pilipino at nagsimula ng bagong buhay sa Maynila. Noong mga panahong iyon, hindi ko namalayan kung gaano kalaking biyaya ang idudulot ng desisyong iyon. Isang ordinaryong umaga ng taglagas, naghahanda ako para pumasok sa trabaho, ang sinag ng araw sa umaga na tumatagos sa mga kortinang may bulaklak na disenyo ay nagpapainit sa silid. Habang ang aking asawa ay naghahanda ng almusal sa kusina, hindi ko inaasahan na ang biglang pagtunog ng telepono sa oras na iyon ay magpapabago sa aking buhay magpakailanman. Ang pangalan sa screen ay ang aking ina. Dahil sa pagkakaiba ng oras sa pagitan ng Amerika at Pilipinas, bihira siyang tumawag sa ganitong oras. Sa pag-aalala, sinagot ko ang telepono at ang narinig ko mula sa kabilang linya ay ang pag-iyak ng aking ina. Emily, hinimatay ang iyong ama. Nasa ospital siya, hindi maganda ang kalagayan niya. Parang tumigil ang tibok ng aking puso. Ang balitang inihatid sa nanginginig na boses ng aking ina ay sobrang nakakagulat. Si Itay, na naghahardin noong umaga, ay bigla na lang bumagsak. Salamat sa mabilis na pag-report ng isang kapitbahay, dumating agad ang ambulansya, ngunit kritikal na ang kanyang kondisyon. Ang paunang diagnosis ng doktor ay stroke at ito ay malubha. Gaano kalubha? Nanginginig din ang boses ko. Sabi ng doktor, barado ang isang malaking ugat sa kanang bahagi ng kanyang utak, nagawa na ang emergency surgery pero hindi magiging madali ang paggaling. Emily, takot na takot si inay. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napaupo ako sa kahinaan. Mahirap paniwalaan na ang aking ama, na malusog sa buong buhay niya, na kahit pagkatapos magretiro, ay regular pa ring nagjo-jogging tuwing umaga at nag-enjoy sa kanyang hobby na paghahardin, ay nakahiga na ngayon nang walang magawa sa isang kama sa ospital. Pagkatapos ng tawag, agad akong nag-book ng flight. Mahigpit na hinawakan ng asawa ko ang kamay ko nang walang imik. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat dito. Ihanda mo na lang ang mga gamit mo, sabi niya. Kung wala ang kanyang mainit na suporta, marahil ay hindi ko makakayanan ang sandaling iyon. Kinabukasan, nasa eroplano na ako papuntang Amerika. Sa loob ng mahigit 20 oras na flight, puno ng iba't ibang alalahanin ng aking isipan. Kumusta na kaya si Itay? Gaano kalubha ang mga sintomas na matitira? Paano haharapin ng pamilya ko ang sitwasyong ito? Pagdating ko sa Minneapolis Airport, pagod na pagod ako, ngunit nagmadali akong kunin ang aking bagahe at dumiretso sa ospital. Ang tanawing nasaksihan ko pagdating sa Intensive Care Unit, ICU, ay hinding-hindi ko malilimutan. Ang aking ama, na kilala kong malakas at puno ng sigla, ay nakahiga na pinalilibutan ng iba't ibang kagamitang medikal. Ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay hindi maigalaw at hindi man lang siya makapagsalita ng maayos. Nakalaylay ang kanang bahagi ng kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay tila nalilito. Nakaupo ang aking ina sa tabi ng kama ni Itay. Nang makita niya ako, tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Emily, salamat at dumating ka. Kasabay ng mga salitang iyon, muli siyang umiyak. Ipinaliwanag ng detalyado ng doktor ang kalagayan ni Itay. Ito ay isang ischemic stroke na dulot ng pagbara sa isang malaking artery. Kahit na naisagawa na ang isang emergency thrombectomy procedure,
may bahagi na ng kanyang utak ang nasira, naapektuhan ang kanyang language at motor centers, na nagdulot ng speech impairment at paralysis sa kanang bahagi ng katawan na mangangailangan ng pangmatagalang rehabilitasyon. Ngunit, ang mas nakakagulat na balita ay dumating pagkatapos noon, isang staff mula sa administrasyon ng ospital ang tumawag sa amin sa kanyang opisina para pag-usapan ang mga gastusin sa pagpapagamot. Ang gastos sa emergency surgery at ICU care pa lang ay lumampas na sa 1,100,000. Tinatayang ang kabuuang gastos, kasama ang rehabilitasyon at hinaharap na pagpapa-ospital ay aabot sa halos libong-libong-libong-libong. Ang mas malaking problema ay ang katotohanang hindi sakop ng health insurance ni Itay ang lahat ng gastos. Pagkatapos magretiro, nakarehistro si Itay sa Medicare, ngunit maraming rehabilitation programs at long-term care costs ang hindi kasama sa coverage. Sa huli, ang halagang kailangang sagutin ng aming pamilya ay tinatayang aabot sa higit sa 5,000. Nang marinig ang balitang ito, lubos na nawasak ang aming pamilya. May ipon si inay na inihanda para sa isang matatag na pagtanda, ngunit hindi sapat ang halagang iyon para matakpan ang napakalaking gastos. Ang kapatid kong si Sarah ay nasa graduate school pa at wala talagang pinansyal na kalayaan, samantalang ako ay nasa proseso pa lamang ng pagpapatatag ng buhay sa Pilipinas. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng pulong pampamilya. Nagtipon kami sa cafeteria ng ospital, ibinabahagi ang aming mga alalahanin at takot. Baka kailangan nating ibenta ang bahay, sabi ni inay sa nanginginig na boses. Ang katotohanan na baka kailangan naming ibenta ang bahay na tinitirhan namin ng higit sa 30 taon, ang bahay kung saan ang hardin ay personal na inaalagaan ni Itay at tuwing weekend ay buong pagmamahal niyang inaayos, ay napakasakit. Hihinto ako sa pag-aaral at maghahanap ng trabaho, mungkahi ni Sarah. Siya ay kumukuha ng doctorate sa psychology at matagal nang naghahanda para sa kanyang pangarap. Ang ideya na kailangan niyang isuko ang pangarap na iyon ay masyadong malupit. Nag-usap kami hanggang hating gabi, ngunit walang napagkasunduan. Sa huli, umalis kami sa ospital na may kani-kaniyang mabigat na dinadala. Kinabukasan, maaga akong dumating sa ospital. Inilipat na si Itay sa isang regular na silid at isang physical therapist ang nagsasagawa ng paunang pagsusuri. Ayon sa paliwanag ng therapist, kailangan ni Itay ng masinsinang rehabilitasyon sa loob ng hindi bababa sa 1 taon at kahit pagkatapos noon, kailangan pa rin ng patuloy na pangangalaga. Karaniwan sa mga kasong tulad nito, kailangan ng pasyente na ma-admit ng 3 hanggang 6 na buwan para sa rehabilitasyon. Pagkatapos nito, lilipat sa outpatient care. Ngunit dahil sa issue ng insurance, maaaring limitado ang panahon ng pananatili sa ospital. Ang mga salita ng therapist ay nagdagdag ng isa pang alalahanin para sa amin. Kung hindi makakakuha si Itay ng pinakamahusay na pangangalaga, liliit ang tsansa niyang gumaling. Sa oras ng tanghalian, naglakad-lakad ako mag-isa sa pasilyo ng ospital, lubog sa pag-iisip. Biglang may pumasok na ideya sa aking isipan. Paano ang Pilipinas? Bilang isang nurse, may kaalaman ako tungkol sa sistema ng kalusugan sa ilang mga bansa. Sa panahon ng paninirahan ko sa Pilipinas, medyo pamilyar na rin ako sa kanilang medical system. Alam ko na ang pribadong sistema ng kalusugan sa Pilipinas ay ibang-iba sa Amerika, lalo na sa aspeto ng rehabilitasyon na mas cost-effective. Bukod dito, kilala rin ang Pilipinas sa kanilang integrative medicine approach na pinagsasama ang modernong teknolohiyang medikal sa mga tradisyonal na complementary treatments tulad ng hilot. Agad kong tinawagan ang aking asawa, "Mahal, posible kayang dalhin natin si Itay sa Pilipinas?" Walang pag-aalinlangan, sinagot ng asawa ko ang biglaan kong tanong. "Oo naman, pwede. Susubukan kong mag-research." Simula noon, sinimulan naming pag-aralan ang posibilidad ng pagpapagamot sa Pilipinas. Nakipag-ugnayan ang aking asawa sa ilang kilalang rehabilitation hospitals sa Maynila, habang ako naman ay naghahanda ng medical records ni Itay at datos tungkol sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Nag-focus kami sa paghahanap ng ospital na may karanasan sa pag-aasikaso ng mga internasyonal na pasyente. Ilang araw ang lumipas, natuklasan namin ang isang nakakagulat na katotohanan.
Ang kabuuang gastos sa pagpapagamot sa Pilipinas ay hindi aabot kahit sa 1/5 ng gastos sa Amerika. Bukod dito, ang kanilang rehabilitation program ay mas masinsinan at may kasama pang complementary medicine system na pinagsasama ang herbal therapy at acupuncture sa Western medicine. Nalaman din namin na nagbibigay sila ng mga serbisyo ng tagasalin at mga medical coordinator para sa mga internasyonal na pasyente. Puno ng pag-asa, iminungkahi ko ang ideyang ito sa aking pamilya. Ngunit tulad ng inaasahan, negatibo ang kanilang reaksyon. Ang aking ina, lalo na, ay mariing tumutol. Pilipinas? Gusto mong ipadala ang iyong ama sa isang napakalayong bansa? Hindi natin naiintindihan ang kanilang wika. Iba rin ang kultura nila. Paano tayo magpapagamot doon? At sa kondisyon ni Itay, paano siya makakabiyahe ng ganoon kalayo? Ang mga alalahanin ng aking ina ay lubos na nauunawaan. Ang kapatid kong si Sarah ay nagpahayag din ng kanyang pagdududa. Hindi ba't ang medical system ng Amerika ang pinakamahusay sa mundo? Nagdududa ako kung makakakuha siya ng sapat na paggamot sa Pilipinas at ang culture shock, kakayanin ba ni Itay? Natural lamang ang kanilang mga alalahanin. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isang malayong at banyagang bansa. Ngunit hindi ako sumuko. Magdamag akong nangalap ng datos, naghanda ng detalyadong impormasyon tungkol sa international accreditation ng mga ospital sa Pilipinas. Marami ang may JCI accreditation, mga case study ng paggamot sa mga dayuhang pasyente, ang kanilang support system, at higit sa lahat, ang detalyadong breakdown ng tinatayang gastos. Kasama sa datos na inihanda ko ang katotohanang maraming malalaking medical institutions sa Maynila ang nakatanggap ng accreditation mula sa JCI, Joint Commission International, paghahambing ng recovery rates ng mga pasyente ng stroke kumpara sa Amerika at mga tunay na testimonya mula sa mga dayuhang pasyente na nagpagamot doon. Nakahanap din ako ng mga pag-aaral na nagpapakita na ang complementary medicine system sa Pilipinas, tulad ng hilot therapy, ay epektibo para sa rehabilitasyon ng mga pasyente ng stroke. Kinabukasan, nagsimula ako ng isang presentasyon sa harap ng aking pamilya. Sa una, may pagdududa ang kanilang mga tingin, ngunit unti-unti silang nagpakita ng interes. Lalo na't nakikita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng aking ina. Posible ba talaga ito? Paano ang flight at paano tayo maninirahan doon? May pag-aalala pa rin sa boses ni Inay, ngunit mayroon na ring bahid ng pag-asa. Ipinaliwanag ko isa-isa ang lahat ng mga sagot na inihanda ko, na mayroong medical coordinator para sa mga internasyonal na pasyente at available din ang mga language support services kahit na marami sa mga staff ay nagsasalita ng Ingles. Ipinaliwanag ko rin na kahit hindi malaki ang apartment namin ng asawa ko, may sapat na espasyo para sa kanila. Ang pinakamahalaga ay ang kalidad ng rehabilitasyon at ang gastos. Ang paggaling na maaaring tumagal ng higit sa 1 taon sa Amerika, maaaring mas maikli sa Pilipinas. At higit sa lahat, hindi mababang karote ang ating pamilya. Hindi natin kailangang ibenta ang bahay at hindi kailangang huminto si Sarah sa pag-aaral. Sa aking paliwanag, nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Inay. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, huminga siya ng malalim. Sige Emily, kung ganyan ka kasigurado, lahat tayo ay pupunta sa Pilipinas. Sumang-ayon din ang aking kapatid sa desisyon ni Inay. At ganoon, napagdesisyunan ang aming paglalakbay sa Pilipinas. Ngunit, ang paggawa ng desisyon ay simula pa lamang. Ang paglilipat kay Itay, isang pasyente sa seryosong kondisyon, sa pamamagitan ng isang international flight ay mas komplikado kaysa sa inaakala. Una, kailangan ng medical evaluation para matiyak na kaya niyang maglakbay sa himpapawid. Kinailangan naming umarkila ng isang espesyal na air ambulance na may mga kagamitang medikal. Bukod dito, lahat ng medical records ni Itay ay kailangang isalin mula Ingles patungo sa Filipino at lahat ng paunang paghahanda sa ospital sa Maynila ay kailangang matapos. Ang buong proseso ay tumagal ng halos 2 linggo. Sa panahong iyon, tumatanggap lamang si Itay ng basic stabilization care. Ang bayarin sa ospital na patuloy na lumulobo araw-araw ay lalo kaming ginipit, na nagpatibay sa aming determinasyon na umalis agad patungong Pilipinas.
Sa wakas, dumating ang araw ng pag-alis. Isinakay si Itay sa isang espesyal na air ambulance kasama ang isang profesional na medical team na magbabantay sa kanya sa buong biyahe. Hindi maliit ang gastos, ngunit mas matipid ito kaysa sa pagpapatuloy ng paggamot ng ilang linggo pa sa Amerika. Sumakay kami ni Inay sa parehong commercial flight, nakatingin sa labas ng bintana na may tensyon sa aming mga mukha. Tama ba ang desisyong ito? Makakayanan ba ni Itay ang mahabang biyahe? Puno ng alalahanin ang aking isipan. Pagkatapos ng mahabang biyahe, lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport. Doon, naghihintay na ang isang medical team at mabilis na inilipat si Itay sa isang ambulansya. Sinalubong kami ng aking asawa sa airport at tila namangha si Inay sa tanawin ng Pilipinas na unang beses niyang makita. Wow! Hindi ko inaasahan na ganito kamoderno ang syudad. Mukhang bago lahat ng mga gusali. Ang unang impresyon ni Inay ay naging positibo. Nang makarating kami sa isang International Medical Center ng isang University Hospital sa Maynila, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Malinis at modernong pasilidad. Isang team na kayang makipag-usap sa Ingles. At higit sa lahat, isang mainit na pagtanggap ang sumalubong sa amin. Ang International Medical Coordinator, SIGNA. Elena Reyes, ay inilibot kami sa mga pasilidad ng ospital at ipinaliwanag ng detalyado ang proseso ng paggamot na pagdadaanan ni Itay. Ang kanyang matatas na Ingles at profesional na kilos ay lubos na nagpakalma sa pagkabalisa ni Inay. Dito, ang masinsinang rehabilitasyon ay isinasagawa ng hindi bababa sa 5 araw sa isang linggo, 3 hanggang 4 na oras bawat araw. Physical therapy, occupational therapy, at speech therapy ang mga pangunahing bahagi. Kung payag po kayo, maaari rin kaming magbigay ng complementary treatments tulad ng acupuncture at hilot therapy. Ang doktor na tumingin kay Itay, matapos suriin ang kanyang kondisyon, ay ipinaliwanag ang plano ng rehabilitasyon. Ito ay isang komprehensibong diskarte na hindi lamang sumasaklaw sa Western medical treatments, kundi pati na rin sa isang rehabilitation program na may complementary medicine. Mukhang may pagdududa pa rin si Inay, lalo na sa tradisyonal na paggamot. Acupuncture? Talaga bang epektibo iyan? May siyentipikong basehan ba? Natural lamang ang tanong ni Inay. Si Dr. Jose Santos, isang eksperto sa complementary medicine, ay matiyagang ipinaliwanag ang bawat paraan ng paggamot. Ipinakita niya ang mga pinakabagong resulta ng pananaliksik at mga clinical case studies tungkol sa epekto ng acupuncture therapy pagkatapos ng stroke. Ang pinaka-nakakabilib ay ang kanyang paliwanag kung gaano kasistematiko ang kolaborasyon sa pagitan ng Western at Eastern medicine. Bawat linggo, nagsasagawa kami ng team meeting para talakayin ang plano ng paggamot para sa bawat pasyente. Ang mga espesyalista sa Western medicine at mga eksperto sa complementary medicine ay magkasamang nagpapasya sa pinakamahusay na paraan ng therapy. Ako mismo, bilang isang nurse, ay may pag-aalinlangan sa complementary medicine noong una, ngunit sa panahon ng paninirahan ko sa Pilipinas, naranasan ko mismo ang epekto nito kaya't nakumbinsi ko si Inay. Noong nakaraang taon nang sumakit ang likod ko dahil sa HNP, sinubukan ko ang acupuncture at hilot at ang epekto ay kamangha-mangha. Noong una, hindi rin ako naniniwala, pero matapos kong maranasan, nagbago ang pananaw ko. Ang silid pagamutan ay higit pa sa aming inaasahan. Kahit hindi ito pribadong silid, ang bawat kama ay pinaghihiwalay ng mga kurtina para sa privacy at sa tabi ng kama ay mayroong folding bed para sa kasama. Mula sa bintana, tanaw ang magandang hardin ng ospital at ang silid mismo ay malinis at maliwanag. Mas maganda ito kaysa sa ospital sa Amerika, bulong ni Inay, na may halong pagkagulat. Kinabukasan, nagsimula ang paggamot ni Itay. Ang unang linggo ay panahon ng pag-adjust para sa aming lahat. Sumailalim si Itay sa physical therapy, occupational therapy, at speech therapy araw-araw. Sa hapon, dinadagdagan ito ng acupuncture therapy at pag-inom ng mga herbal na gamot. Ang paggamot na sa Amerika ay maaaring makuha lamang ng 3 beses sa isang linggo. Dito ay isinasagawa ng masinsinan araw-araw. Ang proseso ng paggamot ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Madalas magpakita ng frustrasyon si Itay
lalo na kapag nahihirapan siyang makipag-usap dahil sa speech impairment. Ngunit, ang medical team ay laging matiyaga sa kanya at nagbibigay ng malaking suporta kahit sa pinakamaliit na pag-unlad. Ang nakakamangha, sa loob lamang ng 1 linggo, nagsimulang makita ang maliliit na pagbabago. Ang mga daliri sa kanang kamay ni Itay ay nagsimulang gumalaw ng kaunti. Sabi ng doktor, ito ay isang magandang senyales sa unang yugto, ngunit para sa aming pamilya, ito ang simula ng isang pag-asa. Sa Amerika, kailan nila sinabi na lilitaw ang ganitong pagbabago? Tanong ni Inay. Sabi nila, aabutin ng hindi bababa sa 1 buwan, sagot ko. Ang maliit na pag-unlad na ito ay nagbigay ng malaking pag-asa sa aming pamilya. Nagsimulang gumising si Inay ng maaga araw-araw para maglakad-lakad sa parke malapit sa ospital at sinubukan pa niya ang mga pagkaing Pilipino sa cafeteria. Noong una, nagulat siya sa anghang ng sili, ngunit unti-unti siyang nasanay at sa huli ay nasiyahan na sa mga pagkain tulad ng sinigang at adobo. Pagpasok ng 2 linggo ng paggamot, sa tulong ng speech therapist, nagsimulang makabigkas si Itay ng mga simpleng salita. Oo, hindi mga pangunahing salita, ngunit ito ay nagpadali na sa komunikasyon. Sa gabay ng physical therapist, sinimulan na rin niyang itaas ng kaunti ang kanyang kanang braso. May isang interesanteng pangyayari sa panahong ito. Sa kabilang kama, may isang Pilipinong Ginoo na ginagamot din para sa stroke. Kahit halos sabay silang na-admit sa ospital, mas mabilis ang kanyang paggaling. Nang makita iyon, tila lumabas ang competitive spirit ni Itay at naging mas masipag siya sa rehabilitasyon. Kahit hindi sila makapag-usap sa wika, madalas silang nagtanguan at nagbibigay ng suporta sa isa't isa. 1 buwan ang lumipas, mas malinaw na mga pagbabago ang nakita, nakakapagsalita na si Itay ng mga simpleng pangungusap at kaya na niyang itaas ang kanyang braso hanggang sa balikat. May maliit na paggalaw na rin sa kanyang kanang binti at sa tulong ng physical therapist, nagsimula siyang magsanay na tumayo at umupo mula sa kama. Ang pag-unlad na ayon sa ospital sa Amerika ay aabutin ng ilang buwan ay nangyari sa loob lamang ng 1 buwan. Lalong humanga si Inay sa medical system dito. Ang mga nurse dito ay sobrang palakaibigan at masusi. Mas madalas silang bumisita sa silid para tingnan ang kalagayan ni Itay kaysa sa maiisip ko sa Amerika at lagi nilang sinasagot ang aming mga tanong. Nararamdaman ko na ang kanilang pagtrato sa mga pasyente ay puno ng respeto. Ako mismo, na may karanasan bilang nurse sa Amerika, ay muling humanga sa kahusayan at patient-centered approach ng medical system ng Pilipinas. Sa Amerika, dahil sa abalang schedule ng medical team, madalas mahirap maglaan ng sapat na oras sa mga pasyente. Ngunit dito, tila naglalaan ng sapat na oras ang mga doktor at nurse para sa bawat pasyente. Pagkatapos ng 1.5 buwan, nagsimulang magsanay si Itay na maglakad sa pasilyo ng ospital gamit ang isang walker. Hindi pa matatag ang kanyang mga hakbang, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa kaninuman. Gumigising pa siya ng maaga araw-araw para humingi ng karagdagang pagsasanay. Sa panahong ito, nagpakita rin si Inay ng pambihirang kakayahang mag-adapt. Noong una, wala siyang alam sa wikang Filipino, ngunit ngayon ay nakakabigkas na siya ng mga pangunahing pagbati tulad ng magandang umaga, salamat at masarap. Nakakapag-order na rin siya ng pagkain ng mag-isa sa kantina ng ospital. Higit pa rito, nagsimula siyang manood ng mga teleserye, naghahanap ng may English subtitles para magpalipas ng oras. Emily, sino itong aktor na ito? Ang gwapo, tanong niya habang nanonood ng isang sikat na teleserye. Hindi ko mapigilang matawa. Hindi ko inakala na ganito kabilis mag-adapt si Inay sa kulturang Pilipino. Ngunit, hindi lahat ay naging madali. Pagpasok ng 2 buwan ng paggamot, biglang nagkaroon si Itay ng mataas na lagnat at sintomas ng pneumonia. Ito ay isang karaniwang komplikasyon sa mga pasyente ng stroke. Ngunit sa sandaling iyon, muling nabalot ng takot ang aming pamilya. Sumagi sa isip ko, paano kung nasa Amerika pa kami? Ngunit, ang mabilis na pagtugon ng medical team sa Pilipinas ay kahanga-hanga. Agad sinimulan ang antibiotic therapy at isinagawa ang 25 4-hour intensive monitoring. Nagpapalitan ang medical team sa pag-check ng kondisyon ni Itay
at madalas na tinitingnan ng mga nurse ang kanyang temperatura at binabantayan ang bawat pagbabago. Ang mas nakakagulat ay ang gastos. Sa Amerika, ang ganitong intensive care ay gagastos ng karagdagang milyon-milyong dolyar. Ngunit sa Pilipinas, salamat sa pribadong insurance system na kinuha namin para sa mga dayuhang pasyente at sa patient support program, maliit lamang ang halagang kailangan naming bayaran. Nagbigay ito ng malaking ginhawa sa aming pamilya. Sa loob ng 3 araw, naging stable ang kondisyon ni Itay at naipagpatuloy ang rehabilitasyon. Ang pangyayaring ito ay lalong nagpatibay sa tiwala ng aming pamilya sa medical system ng Pilipinas. Hindi na nagpahayag ng pagdududa si Inay sa medisina dito. Sa halip, nagsimula siyang buong pagmamalaking ikwento ang kanyang karanasan sa kanyang mga kaibigan sa Amerika. Maaring hindi kayo maniwala, pero ang ospital dito ay talagang kahanga-hanga. Laging naglalaan ng oras ang mga doktor para ipaliwanag ang lahat at tinatrato ng mga nurse ang mga pasyente na parang pamilya. At ang gastos ay isang maliit na bahagi lamang ng gastos sa Amerika, sabi niya sa isang video call sa kanyang mga kaibigan. Pagpasok ng 3 buwan ng paggamot, nagpakita si Itay ng napakabilis na pagunlad. Kaya na niyang maglakad-lakad sa hardin ng ospital gamit ang walker at posible na rin ang mga simpleng pag-uusap. Kahit hindi pa perpekto ang kanyang pagbigkas, mas madali na niyang maipahayag ang kanyang sarili. Nagsimula na rin siyang magsanay kumain gamit ang kutsara sa kanyang kanang kamay. Sa panahong ito, nagsimulang mas lumalim ang aming pag-unawa sa kulturang Pilipino. Tuwing weekend, ginalugad namin ang isang palengke malapit sa ospital at namangha si Inay sa mga sariwang sangkap na pagkain ng Pilipinas. Hindi pa ako nakakita ng ganito kasariwang mga gulay at prutas. Ibang-iba sa mga malalaking supermarket sa Amerika, nagsimula na ring masanay si Itay sa pagkaing Pilipino. Noong una, kakaiba sa kanyang panlasa ang menu ng ospital, ngunit unti-unti. Nagsimula siyang mag-enjoy sa mga pagkain tulad ng sinigang at kare-kare. Masustansya ang lasa ng pagkaing ito, lalo na ang mainit na sabaw na ito talagang nagpapalakas sa akin. Nagpakita si Itay ng espesyal na interes sa mga pagkaing may sabaw na Pilipino na hindi niya naranasan sa Amerika. Isa sa mga pinaka-memorable na bagay sa ospital ay ang mainit na pagtrato mula sa ibang mga pasyente at kanilang mga pamilya. Kahit may language barrier, lagi nila kaming sinasalubong ng ngiti at madalas magbahagi ng prutas o merienda. Lalo na ng isang lola mula sa kabilang silid ang nagdala sa amin ng isang mangkok ng arroz caldo na gawa niya, labis kaming naantig. Sa probinsya namin, kapag may sakit, nakaugalian na ng mga kapitbahay na magdala ng pagkain tulad nito, sabi niya. Nang marinig iyon, naluha si Inay. Sa Amerika, bihira na ang ganito kalapit na mga kapitbahay, nakakataba ng puso. Ang rehabilitasyon ni Itay ay naging mas iba-iba sa paglipas ng panahon. Bukod sa physical, occupational at speech therapy, nagsimula na rin ang music at art therapy. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga malikhaing diskarte na ito ay maaaring mag-stimulate ng paggaling ng utak. Si Itay, na noong una ay alanganin, ay nagsimulang aktibong lumahok sa mga gawaing ito. Sa isang music therapy session, nang makita si Itay na may hawak na gitara at kahit papaika-ika, sinusubukang tumugtog ng ilang chords, hindi ko napigilan ang aking luha. Para kay Itay, na noong kabataan ay mahilig maggitara, ang gawaing ito ay higit pa sa therapy. Ito ay isang makabuluhang karanasan na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Pagpasok ng ika-4 na buwan, sa tulong ng therapist, nakalakad si Itay ng ilang hakbang nang walang anumang tulong sa unang pagkakataon. Kahit hindi matatag, ito ang kanyang unang mga hakbang na walang suporta. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng maliit na selebrasyon sa isang Pilipinong restaurant malapit sa ospital. Sabi ni Inay, habang may luha sa kanyang mga mata. Kung nasa Amerika pa tayo, malamang nakaupo pa rin si Itay sa wheelchair at maaaring naibenta na ang ating bahay. Emily, ang iyong mungkahi na pumunta sa Pilipinas ay talagang isang matalinong desisyon. Sa katotohanan, ang gastos sa Amerika ay nasa antas na sisira sa pananalapi ng aming pamilya. Ang kabuuang gastos ng lahat ng paggamot at pananatili sa ospital sa loob ng 4 na buwan sa Pilipinas ay mas mura pa kaysa sa gastos ng isang buwang paggamot sa Amerika. Higit pa rito,
Ang mga complementary approaches tulad ng acupuncture therapy na sa Amerika ay karaniwang hindi sakop ng insurance at kailangang bayaran ng buo. Dito ay kasama bilang bahagi ng Standard Integrative Treatment Protocol. Sa panahong ito, kumonsulta ako sa doktor ni Itay para pag-usapan ang mga plano sa hinaharap. Kung magpapatuloy ang paggaling sa ganitong bilis, tinatayang sa loob ng 6 na buwan, magagawa na ni Itay ang mga pang-araw-araw na gawain ng mag-isa. Ngunit para sa ganap na paggaling, maaaring kailanganin pa ng halos 1 taon. Ito ay isang schedule na mas mabilis kaysa sa prediksyon ng mga doktor sa Amerika na nagsabing ang mga pangunahing pang-araw-araw na gawain ay posible lamang pagkatapos ng hindi bababa sa 1 taong inpatient rehabilitation. Nang tanungin ko ang dahilan ng pagkakaiba, ipinaliwanag ng doktor ang ilang mga kadahilanan. Una, iba ang intensity ng paggamot. Dito, nagbibigay kami ng iba't ibang uri ng rehabilitasyon sa loob ng ilang oras araw-araw. Pangalawa, naniniwala kami na ang complementary medicine system ay nakakatulong sa pagpapabuti ng epekto ng paggaling. Ang acupuncture therapy at herbal remedies ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa utak at pagbabawas ng pamamaga. Pangatlo, at ang pinakamahalaga ay ang suporta at aktibong pakikilahok ng pamilya. Kapag ang isang pamilya tulad ninyo ay aktibong sumusuporta at nakikilahok sa paggamot ng pasyente, malaki ang epekto nito sa paggaling. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng malaking kapanatagan sa amin, lalo na kay inay na gabi-gabi ay tumutulong kay Itay sa mga magaang na ehersisyo at sinasamahan siya habang kumakain bilang bahagi ng rehabilitasyon. Ang mga salita ng doktor ay nagbigay ng katiyakan na hindi nasayang ang kanilang mga pagsisikap. Pagpasok ng 5 buwan, nakakapunta na si Itay sa banyo ng mag-isa gamit ang isang assistive device. Ito ay isang napakahalagang pag-unlad para sa pasyente at sa pamilya. Ang pagbabalik ng kalayaan ay hindi lamang nakakaapekto sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa mental na kalusugan. Kitang-kita na mas naging masaya ang mukha ni Itay at unti-unting nanumbalik ang kanyang tiwala sa sarili. May isang interesanteng pangyayari sa panahong ito. Humingi ng pahintulot ang International Medical Center ng ospital na gamitin ang kaso ng aming pamilya bilang isang case study, isang pag-aaral upang suriin ang mabilis na paggaling ni Itay at ang epekto ng complementary medicine system. Malugod na pumayag ang aming pamilya. At pagkatapos noon, mayroon pang isang delegasyon mula sa isang ospital sa Amerika na dumating para obserbahan ang proseso ng paggamot ni Itay. Si Dr. Thomas Johnson, isang neurology specialist mula sa Amerika, ay hayagang nagpahayag ng kanyang paghanga. Ang ganitong integrative approach ay bihira sa Amerika, ngunit ang mga resulta ay talagang kamangha-mangha. Lalo na ang kombinasyon ng acupuncture therapy sa modernong medisina ay napaka-interesante. Marahil kailangan din naming isaalang-alang ang pagpapatupad ng ganitong diskarte. Nang marinig ang kanyang mga salita, ngumiti si inay nang may pagmamalaki. Noong una, nag-aalinlangan din ako, pero matapos makita ang resulta, walang salita ang kailangan. Habang dumarami ang atensyon sa kaso ni Itay, madalas kaming nagbibigay ng payo sa mga pamilya ng ibang mga dayuhang pasyente. Si inay, lalo na, ay madalas magbigay ng mga tips sa mga pamilya ng mga bagong dating na pasyente kung paano mag-adapt sa sistema ng ospital sa Pilipinas. Sa una, maaring kakaiba, ngunit malapit na kayong mamangha sa organisadong sistema dito. Nang lumipas ang 6 na buwan, gumawa kami ng isang malaking desisyon. Dahil sapat na ang katatagan ng kondisyon ni Itay, nagpasya kaming umalis sa ospital at ipagpatuloy ang outpatient rehabilitation mula sa aming bahay. Pumayag ang punong doktor sa desisyong ito at inirekomenda ang outpatient rehabilitation 3 beses sa 1 linggo at complementary care 2 beses sa 1 linggo. Sa araw ng aming pag-alis, lumabas ang buong staff ng ospital para ihatid kami. Naghanda pa sila ng maliliit na greeting cards. Sa loob ng 6 na buwan sa ospital, sila ay naging higit pa sa isang medical team. Naging parang pamilya na sila, lalo na ang nurse na si Angela. Naniyakap kami habang may luha sa kanyang mga mata. Mamimiss namin kayo, sir at ma'am, pero masaya kami para sa bagong simula ninyo. Ang buhay sa bahay ay isang bagong hamon. Ang aming apartment, na sapat lamang para sa aming 2 ng asawa ko,
ay titirhan na ngayon kasama ang aking mga magulang. Buong pusong inialok ng aking asawa ang kanyang workspace para maging silid ng aking mga magulang at siya naman ay matutulog sa sofa sa sala. Ang kanyang pag-unawa at suporta ang pinakamalaking lakas sa buong prosesong ito. Kinailangan din naming i-renovate ang apartment para maging patient-friendly. Sa mga makipot na pasilyo, naglagay kami ng mga handrail at sa banyo, naglagay kami ng non-slip mats. Ang aking asawa ay kusang loob pang gumawa ng isang simpleng rehabilitation space sa isang sulok ng sala para tulungan si Itay sa kanyang mga ehersisyo. Ang buong routine ng pamilya ay inayos na nakasentro sa paggaling ni Itay ngunit walang nagreklamo. Ang aming pang-araw-araw na schedule ay kailangang i-adjust sa schedule ng therapy ni Itay at kinailangan ko ring i-adjust ang aking schedule sa trabaho. Sa kabutihang palad, pinayagan ako ng international clinic kung saan ako nagtatrabaho ng flexible working hours at minsan ay pinapayagan akong magtrabaho mula sa bahay. Kung wala ang ganitong support system, mas mahihirapan ang aming pamilya na malampasan ang lahat ng ito. Ang nakakagulat, ang buhay sa bahay ay nagdulot ng mas epektibong epekto sa paggaling ni Itay. Sa isang pamilyar na kapaligiran ng pamilya, natagpuan niya ang emosyonal na katatagan at ito ay lalong nagpatibay sa kanyang motibasyon para sa rehabilitasyon. Araw-araw, unti-unti, mas maraming bagay na nagagawa si Itay. Sa ospital, lagi kong nararamdaman na ako ay isang pasyente. Pero dito, nararamdaman kong natagpuan ko muli ang aking papel bilang ulo ng pamilya, sabi ni Itay isang gabi habang naghahapunan. Ang mga salitang iyon ay lubos na nakaantig sa aming lahat. Sa bahay, nagsimulang makilahok si Itay sa mga simpleng pang-araw-araw na gawain. Ang pagbabasa ng dyaryo, panonood ng telebisyon, at minsan ay paglalaro ng chess kasama ang aking asawa ay naging bahagi ng kanyang proseso ng rehabilitasyon. Lalo na ang kanyang pagsisikap na matuto ng mga bagong salita habang nanonood ng balita sa Pilipinas ay nakatulong sa kanyang language rehabilitation. Sa ika-7 buwan, nagkaroon kami ng isang family trip sa isang villa sa Tagaytay. Si Itay, na nakasandal sa isang tungkod, ay nakaya niyang umakyat at bumaba ng hagdanan ng dahan-dahan at nag-enjoy sa mapayapang kapaligiran sa gitna ng mga taniman ng pinya. Ito ay higit pa sa isang biyahe. Ito ay isang simbolikong sandali na si Itay ay bumabalik sa normal na buhay. Sa panahong ito, si Inay ay nagkaroon din ng pambihirang pagbabago. Mas lumalim ang kanyang pag-adapt sa kulturang Pilipino. At ngayon, regular na siyang sumasali sa morning Zumba kasama ang mga nanay sa aming komunidad at nakikipag-usap pa sa simpleng Filipino. Lalong nahumaling siya sa mga teleserye, gabi-gabing inaabangan ang bagong episode. Noong una, mayroon akong mga prejudice laban sa Pilipinas, pero ngayon parang pangalawang tahanan ko na ito. Madalas sabihin niyon ni Inay. Sa ika-8 buwan, nakakapaglakad na si Itay sa paligid ng aming lugar gamit lamang ang isang tungkod. Halos bumalik na rin sa dati ang kanyang pagsasalita. Ang pinakanakakabilib ay nakasaulo na siya ng ilang mga salita sa Filipino. Magandang umaga, salamat. Sa mga pangunahing pagbating iyon, nakikipag-usap siya sa mga kapitbahay at ang makita siyang ginagawa iyon ay nagbigay sa amin ng malaking pagmamalaki. Noong una, hindi ko inisip na posible ang ganitong paggaling, sabi ni Itay isang araw habang naglalakad-lakad. Sabi ng mga doktor sa Amerika, baka habang buhay na akong aasa sa wheelchair. Kung makikita nila ako ngayon, siguradong magugulat sila. Sa panahong ito, nakatanggap kami ng tawag mula sa mga kaibigan at kamag-anak sa Amerika. Lahat sila ay nagulat sa balita ng paggaling ni Itay at ilan sa kanila ay nagpahayag ng pagnanais na personal na pumunta sa Pilipinas. Lalo na ang aking tiyuhin, kapatid ni Itay na may sakit din sa puso, ay seryosong nagtanong tungkol sa posibilidad ng pagpapagamot sa Pilipinas. Pagpasok ng ika-9 na buwan, nagbigay ng nakakagulat na balita ang doktor ni Itay. Maaari na kayong bumalik sa Amerika anumang oras. Halos kaya na niyang gawin nang mag-isa ang mga pangunahing pang-araw-araw na gawain, ngunit hindi nagplano ang aming pamilya na bumalik agad. Kahit na stable na ang kondisyon ni Itay, nararamdaman namin na mahalaga pa rin ang mga regular na check-up at rehabilitation program sa Pilipinas. At higit sa lahat, nasanay na kami sa buhay dito. Si Inay ay nakapagluluto na ng mga pagkaing Pilipino
ng mag-isa at si Itay ay nagsimulang maglaro ng chess kasama ang kanyang mga bagong kaibigan sa isang local senior citizens community. Kahit hindi lubos na naiintindihan ang wika, ang makita silang nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng laro ay kahanga-hanga. Masaya ang buhay dito, relaxed, palakaibigan ng mga tao at higit sa lahat, mabuti para sa aking kalusugan. Ang mga salita ni Itay ay kumakatawan sa iniisip ng aming buong pamilya. Nang lumipas ang 10 buwan, gumawa kami ng isang sorpresang video call sa mga kamag-anak sa Amerika. Si Itay, na nakatayo sa harap ng kamera, ay naglakad ng ilang hakbang ng walang tungkod at nakipag-usap sa isang malinaw na boses. Ang gulat na ekspresyon ng mga kamag-anak sa kabilang screen ay naaalala ko pa rin hanggang ngayon. Ito ay isang himala. Isang tunay na himala, sabi ng aking tiyahin habang umiiyak. Napakalubha ng kanyang kondisyon, pero ngayon ay halos tulad na siya ng dati. Hindi ito himala. Ito ang resulta ng medical system ng Pilipinas, ng isang dedikadong medical team at ng pagsisikap ng aming pamilya. Ang proseso ng paggaling na sa Amerika ay maaaring tumagal ng higit sa 1 taon. Sa Pilipinas ay naabot sa loob ng 10 buwan. At sa aspeto ng gastos, napatunayan naming tama ang aming pinili matapos kalkulahin ang kabuuang gastos sa pagpapagamot sa Pilipinas kasama ang air ambulance ay halos 1/5 lamang ng tinatayang gastos sa Amerika. Ang mas mahalaga, hindi namin kinailangang ibenta ang bahay o isakripisyo ng kapatid ko ang kanyang edukasyon. Naiwasan ng aming pamilya ang krisis sa pananalapi at nagbigay iyon ng malaking emosyonal na katatagan. 1 taon ang lumipas, halos ganap ng normal ang pang-araw-araw na buhay ni Itay. Minsan, nahihirapan pa rin siyang magbalanse, ngunit nakakalakad na siya ng walang tungkod at halos ganap na ring bumalik ang kanyang cognitive function. Inilarawan ng kanyang doktor ang kaso ni Itay bilang isang pambihirang paggaling. Sa loob ng mahigit 20 taon na pag-aalaga ko sa mga pasyente ng stroke, bihira ang ganito kaperpektong paggaling. Lalo na kung isasaalang-alang ang kanyang paunang kondisyon, mas nakakagulat ito. Sa tingin ko, ito ay isang magandang halimbawa upang ipakita ang epekto ng isang integrative system. Sa puntong ito, nagkaroon kami ng isang mahalagang pulong pampamilya. Babalik ba sa Amerika o mananatili sa Pilipinas? Ang nakakagulat, parehong gusto ng aking mga magulang na manatili ng mas matagal sa Pilipinas. Ang bahay sa Amerika ay pinapaupahan na at kung babalik doon, nariyan pa rin ang alalahanin tungkol sa medical system. Gusto ko ang buhay dito. Malapit ang ospital, palakaibigan ng mga tao. Kung babalik ako sa Amerika, mag-aalala na naman ako sa mga gastusing medikal, sabi ni Itay. Sumang-ayon din si Inay. Noong una, napakadayuhan ng lugar na ito, pero ngayon ay komportable na ako. At alam nating lahat na ang medical system dito ay talagang mabuti para sa iyo. Ang makasama ang pamilya ni Emily ay isang malaking bentahe rin. Kaya't nagpasya kami na manirahan ang aking mga magulang dito ng pangmatagalan. Lumipat kami ng asawa ko sa isang mas malaking bahay, nagbibigay ng komportableng espasyo para sa aking mga magulang. Sa paglipat sa isang 3-bedroom apartment, lahat kami ay may sariling espasyo at naging mas komportable ang aming pagsasama. Si Itay ngayon ay pumupunta sa isang rehabilitation clinic 1 beses sa 1 linggo at tumatanggap din ng regular na pangangalaga mula sa isang complementary therapist malapit sa aming bahay. Nagsimulang dumalo si Inay sa mga klase ng wikang Filipino sa isang local cultural center at sumali rin sa mga cooking session kasama ang mga kapitbahay. Ang mga kamag-anak at kaibigan sa Amerika ay hindi noong una naintindihan ang aming desisyon. Paano kayo mabubuhay sa isang napakalayong lugar? Ang tunay ninyong buhay ay nasa Amerika pa rin. Ngunit unti-unti, sa pamamagitan ng aming karanasan, nagsimula silang maging interesado sa medical system at pamumuhay sa Pilipinas. Ilan sa kanila ay dumating pa sa Pilipinas para sa mga medical check-up. Si Tio Thomas, kapatid ni Itay, matapos makipaglaban sa kanyang sakit sa puso, ay nagpasya na ring pumunta sa Pilipinas para magpatingin. Nanatili siya sa Maynila ng 2 linggo, sumailalim sa isang komprehensibong health check-up at konsultasyon sa mga espesyalista at labis siyang humanga sa kanyang karanasan.
Ito ay mas masusi at tumpak kaysa sa lahat ng check-up na naranasan ko sa Amerika at ang gastos ay wala pa sa kalahati. Naglaan ng oras ang mga doktor para ipaliwanag ang lahat ng resulta at magiliw na sinagot ang aking mga tanong. Ito ang una kong karanasan na ganito, sabi niya bago umuwi. Isang araw, pagkatapos ng isang regular na check-up sa ospital, tila malalim ang iniisip ni Itay. Tinanong ko kung may problema. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sinabi ni Itay, iniisip ko kung ano ang itsura ko ngayon kung hindi ako pumunta sa Pilipinas. Malamang, nakasalalay pa rin ako sa isang wheelchair at maaaring wasak na ang ating pamilya sa pinansyal. Pero salamat sa iyong katapangan na dalhin kami dito. Nakakalakad na ako muli at mas naging matibay ang ating pamilya. Ang mga salita ni Itay ay nagpaiyak sa akin. Noong una, ito ay isang desisyon na ginawa para lamang makatipid sa gastusing medikal. Ngunit ito ay naging isang desisyon na nagpabago sa buhay ng aming buong pamilya. Tay, hindi naging madali ang desisyong iyon. Lahat ay tutol at takot na takot din ako. Pero kung iisipin ngayon, isa iyon sa mga pinakatamang desisyon na ginawa ko. Lumipas ang isa pang taon mula nang gumaling si Itay. Ngayon, kaya na niyang mabuhay ng ganap na mag-isa. Nagsimula pa siyang magboluntaryo na magturo ng Ingles sa isang lokal na komunidad ng mga senior citizen. Nagsimula ito bilang isang simpleng conversation class, ngunit naging sikat at naging isang regular na klase 2 beses sa isang linggo. Isang bagong kabanata sa aking buhay ang nagsimula. Hindi ko inakala na gagawin ko ang ganito pagkatapos magretiro. Sabi ni Itay na may masayang mukha habang naghahanda ng mga materyales sa pagtuturo. Si Inay ay nag-enjoy sa pamimili ng mga sangkap na Pilipino sa palengke at ang kanyang kasanayan sa pagluluto ay lalong gumaling. Ngayon, kaya na niyang magluto ng kaldereta at kare-kare ng mag-isa. Madalas pa niyang ipatikim ang kanyang mga luto sa mga kapitbahay. Nakabuo pa siya ng sarili niyang fusion cuisine, pinagsasama ang mga sangkap na Amerikano sa mga paraan ng pagluluto ng Pilipino at ang kanyang mga natatanging putahe ay naging sikat sa mga kapitbahay. Ngayong linggo, sinubukan kong gumawa ng beef mechado na may kaunting kakaibang pampalasa. Mas masarap pala kaysa sa inaasahan ko. Patuloy ang mga eksperimento sa pagluluto ni Inay. Ang karanasan sa Pilipinas ay nagdulot din ng malaking pagbabago sa akin. Ang aking Western-centric view sa medisina na taglay ko bilang isang nurse ay naging mas malawak. Ngayon, mas naiintindihan ko ang potensyal ng integrative medicine at ang kahalagahan ng isang patient-centered approach. Sa trabaho, may pagbabago rin. Na-promote ako sa isang mas responsableng posisyon sa international clinic, partikular na kasangkot sa pagbuo ng mga programa para sa mga dayuhang pasyente. Ang malalim na pag-unawa ni Emily sa dalawang kultura ay malaking tulong sa aming International Patient Program, sabi ng manager ng ospital. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng malaking kasiyahan sa trabaho. Nagsimula na akong magtrabaho bilang isang International Medical Coordinator na nag-uugnay sa medical systems ng Pilipinas at Amerika. Tumutulong sa ibang mga dayuhang pasyente na makakuha ng tamang paggamot sa Pilipinas. Lalo na, nagsisilbi akong gabay para sa mga pasyente na may malubhang sakit tulad ng stroke at sakit sa puso upang makatanggap sila ng epektibong paggamot sa pamamagitan ng medical system ng Pilipinas. Ang aking asawa ay aktibo ring nag-adapt sa mga pagbabagong ito. Nakatanggap siya ng sertipikasyon bilang isang international medical interpreter at nagsimulang magboluntaryo sa ospital tuwing weekend. Ang kanyang kakayahan sa Ingles at Filipino at ang kanyang pag-unawa sa kultura ay naging malaking tulong sa maraming dayuhang pasyente. Kung wala ka, hindi magiging posible ang lahat ng ito. Ang iyong pag-unawa at suporta ang nagdala sa ating pamilya hanggang dito, sabi ko sa aking asawa isang gabi. Ang pinakamasaya ay ang aming karanasan ay nagbigay ng pag-asa sa iba. Ang kaso ni Itay ay na-present sa mga medical academic journals at nakakuha rin ng atensyon sa stroke patient community sa Amerika. Isang health insurance company sa Amerika ang napabalitang nagsimulang isaalang-alang ang mga medical options sa ibang bansa para sa ilang mga paggamot. Ang kaso ng iyong ama ay isang mahalagang precedent na nagpapakita ng potensyal ng international medical cooperation.
Sinusuri namin muli ang aming mga patakaran sa health insurance batay sa mga kwentong tagumpay tulad nito. Isang email mula sa isang kinatawan ng insurance company sa Amerika ang nagpakita na ang aming karanasan ay higit pa sa isang personal na tagumpay, mayroon itong potensyal para sa systemic na pagbabago. Ang aming ugnayan sa Pilipinas, ang aming pamilya, ay hindi lamang nakatanggap ng serbisyong medikal, kundi natuto rin ng mga bagong kultura at pagpapahalaga. Ang diwa ng bayanihan, ang ugnayan sa mga kapitbahay, at ang diskarte na tinatrato ang mga pasyente hindi lamang bilang mga medical consumers, kundi bilang mga taong may dignidad, ay nag-iwan ng malalim na marka. Isang hapon, naglalakad-lakad kami bilang isang pamilya sa Ayala Triangle Gardens. Hindi na kailangan ni Itay ng tungkod at si Inay ay natututong sumayaw ng Zumba kasama ang ibang mga ina sa parke. Sa sandaling iyon, bigla kong napagtanto na ang mga paghihirap na aming pinagdaanan ay nagdala sa amin sa isang mas malaking kaligayahan. Tay, gusto mo ba ang manirahan sa Pilipinas? Tanong ko. Tumingin si Itay sa paligid at ngumiti. Noong una, ang Pilipinas ay isang lugar lamang para magpagamot pero ngayon, ito na ang ating pangalawang tahanan. Ang desisyon mong dalhin kami dito ay isa sa mga pinakamalaking biyaya sa aking buhay. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking talaarawan. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ay maaaring maging pinakamatalinong desisyon. Naglakas loob ang aming pamilya sa gitna ng krisis at pinili ang isang hindi kilalang landas. Ang resulta, hindi lamang namin naibalik ang kalusugan, kundi natagpuan namin ang isang bagong paraan ng pamumuhay. Ang Pilipinas ngayon ay hindi na lamang isang lugar ng pagpapagaling para sa amin, kundi isang pangalawang tahanan. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang gumanap ang aming pamilya bilang isang tulay sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Tuwing may problema sa kalusugan ang mga kamag-anak at kaibigan sa Amerika, kumukonsulta sila sa amin, nagtatanong tungkol sa mga serbisyong medikal sa Pilipinas. Ilan ang dumating para sa mga regular na check-up, at ang iba ay sumailalim sa paggamot para sa mga seryosong problema sa kalusugan dito. Ang pinaka-memorable ay ang kaso ni Martha, kaibigan ng aking ina. Matapos ma-diagnose na may breast cancer, na-frustrate siya sa napakataas na gastos sa paggamot sa Amerika at sa limitadong sakop ng insurance. Matapos marinig ang aming karanasan, sinimulan niyang isaalang-alang ang paggamot sa Pilipinas at sa huli ay matagumpay na sumailalim sa operasyon at paggamot sa isa sa mga cancer centers sa Maynila. Sa Amerika, malamang na bangkarote na ako, pero dito, nakakuha ako ng pinakamahusay na pangangalaga habang nananatiling financially stable. Maraming salamat, Emily. Ang kanyang pasasalamat ay nagparamdam sa akin ng malaking kabuluhan. Sa pagdami ng mga karanasang ito, nagsimula akong mag-isip na suportahan ang International Medical Cooperation sa isang mas sistematikong paraan. Sa huli, sa pakikipagtulungan sa isang medical foundation sa Pilipinas, inilunsad ko ang isang programang tinatawag na Global Health Bridge. Layunin ng programang ito na magbigay ng komprehensibong suporta upang epektibong magamit ng mga dayuhang pasyente ang medical system ng Pilipinas. Kasama sa programa ang mga serbisyo ng medical translation, pakikipagsosyo sa mga ospital, suporta sa akomodasyon, at cultural orientation. Ang pinakamahalaga ay ang cultural program na tumutulong sa mga pasyente at kanilang mga pamilya na mag-adapt sa buhay sa Pilipinas. Ang aking ina ay lumahok bilang isang cultural mentor sa programang ito, nagtuturo ng mga tips sa pamumuhay sa Pilipinas sa mga pamilya ng mga bagong dating na pasyente. Noong una, pakiramdam ko ay dayuhan at nakakatakot ang lahat, pero pagkatapos ng ilang panahon, magugulat kayo sa ganda at init ng pagtanggap dito. Ang tapat na payo ni Inay ay nagbigay ng kapanatagan sa maraming pamilya. Si Itay ay aktibo bilang isang patient mentor sa programa, nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob lalo na sa mga pasyente ng stroke. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa paggaling, nagbahagi ng mga tips sa proseso ng rehabilitasyon, at higit sa lahat, naghatid ng mensahe na huwag sumuko. Kung kaya ako, kaya niyo rin. Magsikap lang kayo, araw-araw, at magtiwala sa medical system ng bansang ito.
Ang mga salita ni Itay ay nagbigay ng malakas na motibasyon sa maraming pasyente. Ang Global Health Bridge ay unti-unting lumago, hindi lamang sumusuporta sa mga pasyente mula sa Amerika, kundi pati na rin mula sa Europa, Gitnang Silangan at Timog Amerika. Bumuo kami ng mga espesyal na programa para sa bawat rehiyon, nagbibigay ng mga serbisyong iniakma sa mga kultural na katangian ng bawat bansa. Ang programa ni Emily ay higit pa sa serbisyong medikal. Lumilikha ito ng isang plataporma para sa tunay na pagpapalitan ng kultura. Maaari itong tawaging isang bagong modelo ng International Medical Cooperation, papuri ng chairman ng board ng Medical Foundation ng Pilipinas sa unang anibersaryo ng programa. Sa likod ng lahat ng mga tagumpay na ito ay ang personal na paglalakbay ng aming pamilya. Kung wala ang krisis ng stroke ni Itay, hindi kami magkakaroon ng ganitong karanasan at hindi namin kailanman matutuklasan ang kahusayan ng medical system ng Pilipinas. At higit sa lahat, hindi namin mararanasan kung paano maaaring magsama ang magkakaibang kultura para bumuo ng isang mas magandang buhay. Para ipagdiwang ang 3 anibersaryo ng paggaling ni Itay, nagplano kami ng isang espesyal na pagdiriwang. Magdaraos kami ng isang maliit na salusalo kasama ang medical team ng ospital na unang nag-alaga kay Itay. Lahat ng nag-ambag sa paggaling ni Itay ay inimbitahan, kasama ang mga doktor, nurse, physical therapist, at mga eksperto sa complementary medicine. Sa gitna ng salu-salo, nagbigay si Itay ng isang maikling talumpati. Nakatayo ako dito ngayon dahil sa inyong lahat. Noong una akong dumating dito, hindi ako makapagsalita ng maayos at kalahati ng aking katawan ay hindi maigalaw. Ngunit, dahil sa inyong tapat na pag-aalaga at atensyon, nabigyan ako ng pangalawang buhay. At higit pa roon, nakapagsimula ang aming pamilya ng bagong buhay sa magandang bansang ito, ang Pilipinas. Nagpapasalamat ako sa lahat. Naantig ang lahat sa mga salita ni Itay at sumagot ang kanyang doktor. Sa katunayan, ang paggaling ng isang pasyente ay hindi posible sa pagsisikap lamang ng medical team. Ang determinasyon ng pasyente mismo at ang suporta ng pamilya ang pinakamahalaga. Ang tapang at desisyon na ipinakita ninyo at ng inyong pamilya ang tunay na nagtulak sa matagumpay na paggaling na ito. Nang gabing iyon, pauwi na kami. Biglang sinabi ni Inay, maaaring kakaiba pakinggan, pero parang naging isang biyaya para sa ating pamilya ang stroke ni Itay. Siyempre, ayaw ko nang maranasan muli ang paghihirap at takot na iyon. Pero kung iisipin ang mga natutunan natin mula doon, talagang nagbago ang ating buhay. Lubos akong sumang-ayon sa mga salitang iyon. Napagtanto ko na ang krisis ay madalas tayong dinadala sa mga hindi inaasahang landas at minsan, ang landas na iyon ay isang mas magandang direksyon. Sa kaso ng aming pamilya, ang krisis sa kalusugan ni Itay ay nagdala sa amin sa isang mas mayaman at makabuluhang buhay. Kinabukasan, naglalakad ako kasama si Itay sa kahabaan ng Makati CBD. Ang mainit na sikat ng araw ng tagsibol ay tumatama sa mga skyscraper at ang mga mayabong na puno ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Huminto si Itay at huminga ng malalim. Minsan, dinadala tayo ng buhay sa mga hindi inaasahang landas, ngunit minsan, ang landas na iyon ang nagiging pinakamagandang paglalakbay. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Sa pamamagitan ng isang paglalakbay na nagsimula sa krisis, natagpuan namin ang isang bagong buhay, isang bagong kultura, at mga bagong posibilidad. Ang Pilipinas ngayon ay hindi na lamang isang lugar para magpagamot, kundi isang pangalawang tahanan para sa aming pamilya. Tay, alam mo ba kung gaano kahirap ang desisyong iyon? Lahat ay tutol at takot na takot din ako. Pero kung iisipin ngayon, isa iyon sa mga pinakamahalagang desisyon sa aking buhay. Ngumiti si Itay at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Kung hindi ka naglakas loob, hindi natin mararanasan ang lahat ng ito. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ang nagiging pinakamatalinong desisyon. Ang aming karanasan ay unti-unting nakilala ng mas maraming tao. Ilang media mula sa Amerika ang humingi ng panayam at malugod kong ibinahagi ang aming kwento. Ang kaso ni Itay ay ipinakilala bilang isang matagumpay na halimbawa ng international medical tourism at tumaas ang interes sa medical system ng Pilipinas. Ang pinaka nakakabilib
ay 3 kaibigan ni Itay sa Amerika ang nagpasya na magpagamot sa Pilipinas para sa mga katulad na problema sa kalusugan. Nasaksihan nila mismo ang paggaling ni Itay at narinig ang tungkol sa cost effectiveness nito, kaya't nagkaroon sila ng lakas ng loob na gumawa ng parehong pagpili. Ang kwento ng aming pamilya ay naging isang kwento ng pagpapalitan ng kultura at pag-unawa na higit pa sa pagtitipid sa gastos sa medikal. Ito rin ay isang mensahe ng pag-asa na sa gitna ng krisis, maaari tayong makahanap ng mga bagong posibilidad. Ngayon, si Itay ay nagboboluntaryo na magturo ng English conversation sa isang universidad sa Maynila. Sa proseso ng pagbabalik ng kanyang kakayahan sa pagsasalita pagkatapos ng stroke, mas naintindihan ni Itay ang kahalagahan ng mga salita at ngayon ay ibinabahagi niya ang karanasang iyon sa iba. Ang proseso ng muling pag-aaral kong magsalita pagkatapos ng stroke ay napakahirap, ngunit dahil sa karanasang iyon, mas mayroon akong empatiya at pag-unawa sa pagtuturo ng wika. Napagtanto ko kung gaano kahalaga ang bawat salita, bawat pangungusap, sabi niya sa kanyang mga estudyante. Si Inay ay nag-enroll sa isang klase sa pagluluto ng pagkaing Pilipino at bihasa na sa paggawa ng iba't ibang lutuing Pinoy. Kamakailan, buong pagmamalaki niyang ikinuwento na naranasan niya ang tunay na kulturang Pilipino nang gumawa siya ng atsara kasama ang mga kapitbahay. Nagsimula pa si Inay ng isang maliit na cooking blog na may pamagat na American Grandma's Adventures in a Filipino Kitchen, kung saan ibinabahagi niya ang mga recipe na nagbibigay ng bagong interpretasyon sa lutuing Pilipino na may Amerikanong twist. Noong una, mahirap gumamit ng mga pangunahing sangkap tulad ng bagoong, pero ngayon, ito na ang basehan ng halos lahat ng aking mga luto. Ang blog ni Inay ay naging sikat sa kanyang mga kaibigan sa Amerika. Ang pagbabago sa aming pamilya ay hindi lamang huminto sa pisikal na paggaling ni Itay. Lahat kami ay lumago sa kultura at emosyonal na aspeto. Napagtanto namin na ang pamumuhay at pagpapahalagang Amerikano ay hindi ang tanging paraan, at sa pagtanggap ng isang bagong kultura, lumawak ang aming pananaw. Lalo na, ang nagbigay ng malaking kaliwanagan sa akin ay ang diwa ng pagkakaisa o bayanihan sa Pilipinas. Iba sa Amerika na napaka-individualistiko, sa Pilipinas, nakita ko kung paano magkakasamang nilalampasan ng mga kapitbahay at komunidad ang mga paghihirap. Ang interaksyon sa mga pamilya ng ibang pasyente sa ospital, ang mainit na pagtanggap mula sa mga kapitbahay, at ang kultura ng pagtutulungan ay nag-iwan ng malalim na impresyon. Ang medical system ng Pilipinas ay hindi lamang mahusay sa teknikal na aspeto, kundi nakatanim din sa isang filosofiya na tinatrato ang pasyente bilang isang tao. Ang mga doktor at nurse ay laging naglalaan ng oras para magbigay ng detalyadong paliwanag at makinig sa mga hinaing ng pasyente. Naniniwala ako na ang ganitong diskarte ang gumanap ng malaking papel sa paggaling ni Itay. Lumipas ang 3 taon, ganap nang bumalik ang kalusugan ni Itay. Bukod sa mga regular na check-up, walang espesyal na paggamot na kailangan. Itinuring ng mga doktor ang paggaling ni Itay bilang isang textbook case ng tagumpay. Ang resulta ng brain scan ay nagpakita na ang lugar na noong una ay malubhang nasira ay nakakagulat na bahagyang gumaling at ibang bahagi ng utak ang nag-restructure para kunin ang mga nasirang function. Ipinaliwanag ito ng medical team bilang isang pambihirang brain plasticity at ginamit ang kanyang kaso bilang material sa pagtuturo para sa mga estudyante ng medisina. Ang aming pamilya ngayon ay nagpaplano ng isang buhay na pabalik-balik sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Hindi para manirahan ng tuluyan sa Pilipinas, kundi para tamasahin ang mga bentahe ng parehong bansa. Sabi ni Itay, "Ako ngayon ay isang mamamayan ng 2 bansa, isang biyaya na maranasan ang kabutihan ng parehong kultura. Ang bahay sa Amerika ay kasalukuyang pinapaupahan, ngunit plano naming manirahan doon ng 3 buwan bawat taon para makasama ang mga kaibigan at pamilya at tamasahin ang mga pagkaing at kulturang Amerikano na aming namimiss. Ang natitirang panahon ay ilalaan namin sa Pilipinas, tinatamasa ang mga benepisyong medikal at kalidad ng buhay dito. Ang ganitong pamumuhay ay tila ang pinakamainam na pagpipilian para sa aming pamilya. Ang kapatid kong si Sarah ay dumating din kamakailan sa Pilipinas at nanatili ng ilang buwan. Noong una,
Isang ordinaryong pagbisita lamang, ngunit labis din siyang humanga sa kultura at medical system ng Pilipinas. Ate, ngayon, naiintindihan ko na ang alindog ng Pilipinas. Nagpa-check up ako dito at ang karanasan ay talagang iba sa Amerika. Matapos makuha ang kanyang doctorate sa psychology, nakatanggap si Sarah ng isang alok bilang visiting professor mula sa isang universidad sa Pilipinas at seryoso niya itong pinag-iisipan. Kung gugugol siya ng isang tiyak na panahon sa Pilipinas, mas madalas na magkakasama ang aming pamilya. Ito ay magiging isang malaking kaligayahan, lalo na para kay inay. Sa ganitong edad, ang makasama ang aking 2 anak ay tunay na kaligayahan. Pinagsama muli ng Pilipinas ang aming pamilya, sabi ni inay sa pagbisita ni Sarah. Kamakailan, ang aming kwento ay itinampok pa sa isang documentary sa telebisyon sa Pilipinas. Sa isang programa na may temang medisina ng Pilipinas na pandaigdigan, ang karanasan ng aming pamilya ang naging pangunahing tampok. Sa proseso ng shooting, ikinumpara ni Itay ang kanyang kondisyon noong una siyang dumating sa Pilipinas sa kanyang kalagayan ngayon at ibinahagi ang kanyang mga saloobin. Noong una, ang bansang ito ay tila dayuhan at nakakatakot. Pero kung iisipin ngayon, ito ang pinakamaswerteng desisyon sa aking buhay. Hindi lamang ako gumaling sa pisikal, kundi natagpuan ko rin ang isang bagong kahulugan at mga posibilidad sa buhay. Ang documentary ay nakakuha ng malaking atensyon sa loob at labas ng bansa na nagdulot ng epekto na hindi namin inaasahan. Bumuhos sa amin ang mga tanong mula sa mga pasyente at pamilya sa katulad na sitwasyon mula sa buong mundo at sinikap kong sagutin ang kanilang mga tanong ng buong katapatan. Paano kayo nakagawa ng ganoong kalaking desisyon? Ano ang mga bentahe at disbentahe ng medical system ng Pilipinas? Hindi ba mahirap ang cultural adaptation? Ang mga ganitong tanong ang madalas na lumitaw. Ang sagot ko ay laging tapat. Siyempre, hindi iyon isang madaling desisyon. Maraming takot at kawalan ng katiyakan at mayroon ding pagtutol mula sa pamilya. Ngunit sa isang sitwasyon ng krisis, minsan kailangan ng matapang na desisyon at nakuha namin ang kumpiyansa sa desisyong iyon sa pamamagitan ng masusing pananaliksik at paghahanda. Ang cultural adaptation ay isang hamon, ngunit salamat sa mainit na pagtanggap at suporta mula sa mga Pilipino, mas naging madali ang proseso kaysa sa inaasahan. Isang espesyal na karanasan ay nang maimbitahan ako sa isang medical conference sa Amerika bilang isang tagapagsalita. Sa isang kumperensya na may temang The Future of International Medical Cooperation, ipinresenta ko ang kuwento ng aming pamilya at ang mga kahusayan ng medical system ng Pilipinas. Binigyang diin ko ang cost effectiveness, ang integrative medicine approach at ang patient-centered care. Ang medical system ng Amerika ay maraming bentahe. Ngunit may mga bagay na maaaring matutunan mula sa mga matagumpay na modelo ng ibang mga bansa. Sa kaso ng Pilipinas, ang epektibong pribadong health insurance system, ang pagkakasundo sa pagitan ng tradisyonal at modernong medisina, at higit sa lahat, ang diskarte na tinatrato ang pasyente bilang isang tao ay lubos na nakakabilib. Ang aking presentasyon ay nakakuha ng atensyon ng maraming propesyonal sa medisina at nag-udyok ng isang masiglang talakayan. Pagkatapos ng kumperensya, isang ehekutibo mula sa isang American medical institution ang lumapit sa akin. Ang kuwento ni Gnang, Emily, ay napaka-inspirasyon. Naisip din namin na magsimula ng isang International Medical Cooperation Program. Maari ba kayong magbigay ng payo? Ito ang naging simula ng aking paglahok bilang isang consultant sa isang proyektong kooperasyon sa pagitan ng mga institusyong medikal ng Amerika at Pilipinas. Layunin ng proyektong ito na bumuo ng isang programa na magpapadali sa mga pasyenteng Amerikano na pumunta sa Pilipinas para sa ilang mga paggamot, lalo na ang mga kaso na nangangailangan ng pangmatagalan at mahal na paggamot tulad ng stroke, sakit sa puso at cancer ang naging pangunahing focus. Ang programa ay hindi lamang sumasaklaw sa mga serbisyong medikal, kundi pati na rin sa transportasyon, akomodasyon, pagsasalin at suportang pangkultura. Hindi lamang namin layunin na makatipid sa gastos, kundi magbigay ng pinakamahusay na pagpipilian sa paggamot para sa mga pasyente. Minsan,
Nangangahulugan iyon ng pagtawid sa mga hangganan ng bansa. Ang mga salita ng tagapamahala ay lubos na naaayon sa pananaw na aking ipinaglalaban. Sa lahat ng mga karanasang ito, napagtanto ko kung paano maaaring maging isang pambihirang pagkakataon ang isang krisis sa buhay. Ang malagim na pangyayari ng stroke ni Itay ay nagbukas ng pinto sa isang bagong buhay para sa aming pamilya at naging inspirasyon pa ng pag-asa para sa maraming iba. Isang gabi, naghahapunan kami bilang isang pamilya. Sinigang na gawa ni Inay at isang American-style salad ang nakahain sa mesa at sa labas ng bintana, tanaw ang night view ng Maynila. Habang nararamdaman ang kapayapaan at kaligayahan sa sandaling iyon, bigla kong naalala ang mahirap na desisyon 3 taon na ang nakalipas. Guys, mahigit 3 taon na tayong nasa Pilipinas. Maiisip niyo ba ang ganitong kalagayan noon? Sabi ko. Ngumiti si Itay at sumagot, hindi talaga mahuhulaan ang buhay. Ang pinakamadilim na sandali minsan ay maaaring magturo sa pinakamaliwanag na ilaw. Sumang-ayon din si Inay. Noong una, napakadayuhan at nakakatakot ng lugar na ito. Pero ngayon, napakakomportable ko na at ayaw ko nang umalis. Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang lugar para magpagamot sa atin, kundi naging pundasyon na ng isang tunay na buhay. Itinaas ng aking asawa ang kanyang baso ng alak at nag-alok ng isang toast. Para sa pamilya, kalusugan at isang bagong simula. Nagkatinginan kaming lahat at nagtawanan. Ang kaligayahan sa sandaling iyon ay hindi maipahayag sa salita. Pagkatapos kumain, lumabas ako sa balkonahe at pinagmasdan ang night view ng Maynila. Ang kislap ng mga ilaw ng syudad, ang monumento ni Rizal na tanaw sa di kalayuan at ang mahinahong daloy ng mga sasakyan sa mga kalsada. Lahat ng ito ngayon ay isang pamilyar at mahalagang tanawin para sa akin. Biglang may dumampi sa aking balikat. Si Itay pala. Tumayo siya sa tabi ko, kasamang pinagmamasdan ang tanawin. Sa ilang sandali, tahimik kami. Emily, salamat. Sa wakas ay nagsalita si Itay. Kung wala ka, hindi magiging posible ang lahat ng ito. Ang iyong tapang at desisyon ang nagbigay ng bagong buhay sa ating pamilya. Niyakap ko ang balikat ni Itay. Tay, ako ang dapat magpasalamat. Kung hindi ka lumaban ng husto sa rehabilitasyon na may matibay na determinasyon, hindi natin makakamit ang ganitong resulta. Lahat tayo ay magkasamang naglakbay dito. Sa sandaling iyon, muli kong napagtanto ang isa sa mga pinakamalaking aral sa buhay, na kapag hindi tayo nawawalan ng pag-asa sa gitna ng krisis at gumagawa ng matapang na desisyon, darating ang mga hindi inaasahang biyaya. At kung gaano kayaman ang karanasan na maaaring makuha mula sa isang bukas na isipan sa iba't ibang kultura at sistema, kinabukasan, mas maaga pang gumising si Itay. Binuksan niya ang kanyang laptop sa sala at masipag na nagtatype. Tay, anong meron? Ang aga mo, tanong ko. Nagpasya akong magsulat ng libro tungkol sa aking karanasan, sagot ni Itay. Tungkol sa proseso ng paggaling mula sa stroke, ang karanasan sa Pilipinas, at ang mga aral na natutunan ko sa paglalakbay na ito. Aveline, sana makatulong ang kwentong ito sa iba na nasa katulad na sitwasyon. Naantig ako sa desisyon ni Itay. Ang kanyang determinasyon na lumago sa gitna ng krisis at ibahagi ang karanasang iyon sa iba ay kahanga-hanga. Laging sinasabi ni Itay, ang paghihirap ay nagpapatatag sa atin at ngayon siya mismo ang nagsasabuhay ng mga salitang iyon. Ilang buwan ang lumipas, ang libro ni Itay, Second Life, From Stroke to a New Beginning, ay nailathala. Noong una, inilathala ito ng isang maliit na publisher, ngunit kumalat ito sa pamamagitan ng word of mouth at unti-unting nakakuha ng atensyon. Lalo na, nakatanggap ito ng malaking suporta mula sa mga pasyente ng stroke at kanilang mga pamilya at sa huli ay muling inilathala ng isang mas malaking publisher at naging bestseller sa Amerika at Pilipinas. Ang tagumpay ng libro ay nagdulot ng isa pang makabuluhang papel para kay Itay. Nagsimula siyang maimbitahan na magsalita sa mga kumperensya tungkol sa stroke at mga support groups. Inialay ang sarili sa pagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob sa maraming tao sa pamamagitan ng kanyang karanasan. Kung ang aking kuwento ay makapagbibigay ng pag-asa sa kahit isang tao lang, naging makabuluhan na ang aking paghihirap.
Madalas sabihin ni Itay ang mga salitang ito sa kanyang mga panayam. Isang araw, isang batang pasyente ng stroke na nakarinig sa panayam ni Itay ang nagtanong sa kanya. Nasa early 30s siya at kalahati ng kanyang kaliwang katawan ay paralisado dahil sa biglaang stroke. Nabalot siya ng depression at kawalan ng pag-asa. At ang kuwento ni Itay ay nag-apoy ng isang maliit na pag-asa para sa kanya. Makakalakad pa ba ako? Makakabalik pa ba ako sa normal na buhay? Tanong niya sa nanginginig na boses. Hinawakan ng mahigpit ni Itay ang kanyang kamay at sinabi, "Oo naman, maaaring mahaba at mahirap ang paglalakbay ng paggaling. Ngunit kung hindi ka susuko, makakamit mo ang pambihirang resulta. Maniwala ka na bukas ay magiging mas mabuti ka at gawing aksyon ang paniniwalang iyon." Pagkatapos noon, masigasig na sinunod ng binata ang payo ni Itay sa rehabilitasyon at isang taon ang lumipas, hindi lamang siya nakalakad, kundi nakakapag-jogging na rin. Nagpadala siya ng liham pasasalamat kay Itay at sinabing nagsimula na rin siyang tumulong sa ibang mga pasyente. Sa pagdami ng mga ganitong pangyayari, itinatag ni Itay ang isang non-profit organization na tinatawag na Second Life Foundation. Layunin ng foundation na magbigay ng impormasyon, emosyonal na suporta at kung kinakailangan, impormasyon tungkol sa mga opsyon sa paggamot sa Pilipinas sa mga pasyente ng stroke at kanilang mga pamilya. Ako, ang aking asawa, at ang buong pamilya ay aktibong lumahok sa mga gawain ng foundation na ito at ito ay naging isa pang mahalagang karanasan para sa amin. Kung ang ating paghihirap ay maaaring maging pag-asa para sa iba, hindi ba iyon ang tunay na kahulugan ng paggaling? Sabi ni Itay sa seremonya ng pagtatatag ng foundation. Ang Second Life Foundation ay mabilis na lumago, nagbibigay ng suporta hindi lamang sa mga pasyente sa Amerika at Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Bumuo rin kami ng mga programa ng tulong para sa mga pasyente sa mga bansang may limitadong access sa serbisyong pangkalusugan. Ito ay isang pambihirang halimbawa kung paano ang karanasan ng aming pamilya ay hindi inaasahang nagbigay ng positibong epekto sa mundo. Lumipas ang 4 na taon, ang buhay ng aming pamilya ay nagbago ng higit pa sa aming imahinasyon. Hindi lamang ganap na gumaling si Itay, kundi naging isang inspirasyon para sa maraming tao. Si Inay ay ganap na nakapag-adapt sa kulturang Pilipino, aktibong nakikilahok sa mga gawain sa komunidad at ang kanyang Filipino ay sapat na para sa mga pangunahing pag-uusap. Ako ay kinilala bilang isang eksperto sa larangan ng International Medical Cooperation, nakikipagtulungan sa mga institusyong medikal sa ilang mga bansa para bumuo ng isang pasyente-centric na Global Medical Service Model. Ang aking asawa ay kinilala sa kanyang pambihirang pagganap sa larangan ng medical translation at nahalal bilang miyembro ng Board of the International Medical Interpreters Association. Ang kapatid kong si Sarah ay sa wakas tinanggap ang alok bilang isang visiting professor mula sa isang universidad sa Pilipinas at kasalukuyang nagbibigay ng mga lektura sa loob ng 1 taon sa Maynila. Lalong nahuhumaling siya sa alindog ng Pilipinas at pinag-iisipan ang posibilidad na manatili pagkatapos ng kanyang kontrata. Ang kwento ng aming pamilya ay tungkol sa paghahanap ng pag-asa sa gitna ng krisis at pagbubukas ng mga bagong posibilidad sa pamamagitan ng matapang na desisyon. Ang katotohanan na ang malagim na pangyayari ng stroke ni Itay ay sa huli nagdala sa amin lahat sa isang mas mayaman at makabuluhang buhay ay isang pambihira at dapat ipagpasalamat. Ang Pilipinas ngayon ay hindi na lamang isang lugar para magpagamot sa aming pamilya, kundi isang pangalawang tahanan at isang pundasyon para sa isang bagong simula. Dito, hindi lamang kami natuto tungkol sa kahusayan ng medical system, kundi pati na rin sa mainit na ugnayan ng tao, ang diwa ng bayanihan, at kung paano maaaring magkakasamang mamuhay ng maayos ang magkakaibang kultura. Umaasa kami na ang aming karanasan ay maging inspirasyon sa iba, at magbigay ng lakas ng loob na huwag mawalan ng pag-asa sa anumang sitwasyon. Tandaan na minsan, ang pinakamadilim na sandali ay maaaring magturo sa atin sa pinakamaliwanag na ilaw. At higit sa lahat, kapag mayroon tayong bukas na isipan sa iba't ibang kultura at sistema, maaari tayong makahanap ng mga hindi inaasahang posibilidad at pagkakataon. Ang medical system ng Pilipinas ay nagbigay sa amin ng higit pa sa paggamot.
Nagbigay ito ng bagong buhay sa aming pamilya. Ito ay isang modelo na epektibo, komprehensibo at nirerespeto ang pasyente bilang isang tao. Isang modelo na dapat pag-aralan ng maraming bansa sa mundo. Ang kwento ng aming pamilya ay nagpapatuloy. Araw-araw, kami ay natututo at lumalago. At umaasa kaming maibahagi ang lahat ng aming naranasan sa paglalakbay na ito sa iba na magdadala ng kaunting pagbabago at pag-asa sa kanilang buhay. Isang umaga, habang nag-hike ako sa mga burol ng Rizal kasama si Itay, huminto siya at pinagmasdan ang tanawin ng syudad mula sa malayo. Ang tanawin ng syudad na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga ay napakaganda. Emily, napaka-misteryoso talaga ng buhay. Noong magkasakit ako, pakiramdam ko ay tapos na ang lahat. Pero kung iisipin ngayon, iyon pala ay isang bagong simula lamang. Parang minsan, ang pinakamalaking hamon sa ating buhay ang nagtuturo sa atin sa pinakamalaking biyaya. Ang mga salita ni Itay ay may malalim na karunungan. Ang krisis at mga hamon na ating kinakaharap ay madalas na nagiging pagkakataon na nagpapalago sa atin at nagdadala sa atin sa mga bagong posibilidad. Ang mahalaga ay hindi mawalan ng pag-asa sa proseso at patuloy na sumulong ng may tapang. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Itay at sabay naming pinagmasdan ang magandang tanawin. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng malalim na pasasalamat sa paggaling ng kalusugan ni Itay. Pasasalamat sa aming pamilya na naging mas matibay at pasasalamat sa lahat ng ipinakita ng bansang Pilipinas sa amin. Ito ang kwento ng aming pamilya. Ang kwento kung paano ang isang paglalakbay na nagsimula sa krisis ay naging pag-asa at mga bagong posibilidad, at isang kwento na nagpapakita kung gaano kayaman ang ating buhay kapag tinatanggap natin ang magkakaibang kultura at buong tapang na humahakbang tungo sa isang bagong simula. Marahil, sa inyo na nanonood ng video na ito, mayroong dumadaan sa isang mahirap na sandali sa buhay. Gusto kong sabihin sa inyo, huwag mawalan ng pag-asa. Minsan, ang pinakamadilim na sandali ay maaaring magturo sa pinakamaliwanag na ilaw at subukang buksan ang inyong puso sa iba pang mga posibilidad at pagpipilian. Ang pagkakataon na baguhin ang inyong buhay ay maaaring manggaling sa mga hindi inaasahang lugar. Ang Pilipinas, para sa aming pamilya, ay hindi na lamang isang lugar para magpagamot, kundi isang panimulang punto para sa isang bagong buhay. Sa lugar na ito, kung saan ang world-class medical technology ay kasama ng makataong pangangalaga at isang epektibong medical system, natagpuan namin ang higit pa sa kalusugan. Natagpuan namin ang isang bagong kahulugan sa buhay. Marahil, darating ang isang katulad na sandali sa inyong buhay. Sa panahong iyon, piliin ang posibilidad kaysa sa takot at ang bukas na isipan kaysa sa prejudice. At tandaan, minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay maaaring maging pinakamatalinong pagpipilian. Lubos kong inaasahan na ang kwento ng aming pamilya ay makapagbigay ng kaunting pag-asa at lakas ng loob sa inyong lahat. Salamat. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. Mangyaring iwanan ang inyong mga karanasan at saloobin sa comment section. Mayroon ba sa inyo na may katulad na karanasan o may gusto kayong malaman tungkol sa medical system ng Pilipinas? Ang inyong kuwento ay maaaring maging lakas para sa iba.